Hi, ako si Mark. Papaliwanag ko sa inyo ngayon, ano ang nalaman ni Tangere. Yan. Siya, si Jose Rizal, ang may akda ng nalaman ni Tangere. Sinulat niya ito noong 1884 hanggang 1886. I-review natin ang nobela na to na nalaman ni Tangere. Unang bahagi, paksa. Ang nalaman ni Tangere ay nobela ni Jose Rizal na tungkol kay Crisostomo Ibarra na bumalik sa Pilipinas at nakaharap sa mga issue na kolonyalismo. Pangalawang bahagi, pagsusuri sa tauhan. Unang tauhan, Crisostomo Ibarra, ang pangunahing tauhan na nagbalik Pilipinas mula sa Espanya at naghangad ng pagbabago. Pangalawang tauhan, Maria Clara. Siya ang kasintahan ni Ibarra. Siya ay simbolo ng pag-asa, ngunit madami siyang nakakaharap na pagsubok. Pangatlong tauhan, Elias, isang rebelde na tumulong kay Ibarra at nagbigay pananaw sa mga suliranin ng lipunan. Madami pang tauhan pero kayo na lang mag-search. Pangatlong bahagi, gamit ng wika. Sa nalaman ni Tangere, ang wika ay ginagamit upang ipahayag ang saloobin ng mga tauhan at nagsisilbi ito bilang kritika sa lipunan. Pang-apat na bahagi, naratibo. Ang nalaman ni Tangere ay kwento ni Crisostomo Ibarra na bumalik sa Pilipinas. Dahil sa Espanya, nahaharap siya sa mga hamon ng kolonyalismo at katiwalian sa lipunan. Panlimang bahagi, tunggalian. Ang pangunahing tunggalian ay nasa pagitan ng mga makabago at tradisyonal na pananaw. Ang laban ni Ibarra laban sa mga busadong praile at mga opisyal ng gobyerno. Pang-anim at panghuling bahagi, opinyon sa wakas. Ang aking opinyon sa nalaman ni Tangere ay itong nobela na to ay nagsasalamin sa mga sakripisyo at hamon ng dinananag ng mga Pilipino sa pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas.